Sa pagbabalik ni Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies ngayong Sabado, siguradong trending dahil sa practice ay mukhang ginawa nilang 3-point shooter si Kai Sotto. Ang tanong, realistic bang gawing 3-point shooter si Kai Sotto? Well, simula nung bata pa si Kai Sotto, ay deadly na siya sa 3-point shooting. Ang problema lang niya ay naglaro siya noon dito sa Pilipinas na kung saan siya ang pinakamatangkad. Kaya it is for comfort na sa ilalim siya mag-dominate. Kaya hindi masyadong nagamit ni Kai Sotto ang kanyang tira sa labas. Kahit nga sa NBL at sa Japan B-League ay siya pa rin ang pinakamatangkad. Kaya it is logical para sa kanya na mag-concentrate sa ilalim. Pero one should realize na ang natural na laro ni Kai Sotto ay sa labas. He practiced it and it shows sa kanyang mga training videos na talagang deadly 3-point shooter siya. Ang kulang na lang ay ang go signal ng coach. Kai Sotto needs confidence at ngayon na galing siya sa injury ay baka ito na ang turning point sa kanyang playing career. Sigurado kasi sa hindi pa kaya ni Kai Sotto na mag-full contact practice ay katakot-takot na shooting practice ang kanyang ginawa. And it should show sa kanyang laro. At katakot-takot na shooting practice ang kanyang ginawa and it will show sa kanyang laro. Ito siguro ang dahilan kung bakit pinatira na ng press si Kai Sotto ni Coach Kyle Milling dahil nakita na nila ang improvement niya sa kanyang shooting. Ano kaya kapag makapasok ng dalawang 3-point shot si Kai Sotto sa kanyang unang laro? O kaya ay 3 3 points o 4 o 5? Kaya trending na naman dyan si Kai Sotto at para sa akin ay dapat ang 3-point shooting talaga ang dapat gamitin ni Kai Sotto dahil he is unguardable sa labas. At kung magagawa yan ni Kai Sotto sa Japan B-League this season, ay siguradong sa NBA ang kanyang bagsak next year. Samantala, si Victor Wembanyama ay gumawa ng kasaysayan sa laro ng Denver Nuggets versus San Antonio Spurs. Kahit na ang San Antonio Spurs ay natalo ng 12 games na sunod-sunod, patuloy pa rin nagpapabilib ang kanilang rookie sensation na si Victor Wembanyama na nagtala ng 22 points, 11 rebounds, 6 steals, 4 blocks and 2 assists laban sa Denver Nuggets nitong linggo. Si Wembanyama ay naging unang rookie sa kasaysayan ng NBA na nag-post ng ganitong numero sa loob ng isang laro. At para bigyang pansin kung gaano kahanga-hanga at ka-espesyal ang ganitong linya, kahit alisin ang qualification bilang isang rookie, meron lamang 4 other players sa kasaysayan ng NBA na nag-post ng ganitong linya o mas maganda sa loob ng isang laro. Ang pinakabagong nakagawa nito ay si James Harden noong 2019 at ang 3 iba pang mga players na nag-post ng ganitong linya o mas maganda pa ay sina Karl Malone, Hakeem Olajuwon at Robert Parrish. Naglaro lamang si Wembanyama ng 24 minutes and 56 seconds at si Wembanyama lamang ang tanging player sa list na nakamit ang ganyang stat line in less than 30 minutes of action. At ang sumunod na merong fewer minutes on the list ay si Hakeem Olajuwon noong 1986 sa kanyang 35 minutes of playing time. Bagamat mas gusto ni Wembanyama ang panalo para sa kanyang kupunan kaysa historic line na ito, labis na kahanga-hanga na makita kung ano ang kaya niyang gawin bilang isang rookie at kung paano ito napapantayan ng ilan sa mga all-time greats. Ang Spurs ay kasalukuyan ang pinakamahinang kupunan sa West Conference na sana'y kanilang mapabuti pero tiyak na maganda ang kinabukasan na merong Wembanyama na nangunguna sa kanilang kupunan. At ang Denver Nuggets ay nasa gitna ng kanilang nakakadismayang season. Natalo sila sa Houston Rockets 105-86 nitong Biyernes na nagtanggal sa Mile High Squad
sa NBA's bagong in-season tournament. Natapos nito ang isang 5-game road trip, isang sunod-sunod na mga laro kung saan ang koponan ay 1-4 lamang. Ang Denver Nuggets ngayon ay nasa 10-6 sa season, nasa pang-5 pwesto sa Western Conference. At ang pagkawala ni Jamal Murray ay malaking epekto sa team. At swerte na sila ay babalik para sa isa pang laro laban sa pinakamahinang koponan sa Western Conference, ang San Antonio Spurs. At ito ang unang pagkakataon ng Denver na makita ang 7-4 na phenom na si Victor Wembanyama na may average na 19 points and 9.4 rebounds sa kanyang rookie season. Saklap nga para kay Wembe, medyo magulo ang kanyang koponan. Sinusubukan ng San Antonio Spurs na simulan si forward Jeremy Sochan sa point guard at hanggang ngayon hindi gaanong maganda ang nangyayari. Ang Spurs ay natalo ng 11 na sunod-sunod na laro matapos manalo ng 3 games sa kanilang unang 5 games. Ang pangalawang pinakamataas na scorer na si Devin Vassell ay nag-absent dahil sa injury na nagdulot ng problema sa San Antonio Spurs. Ang Denver Nuggets ay halos hindi matalo sa kanilang home floor sa Ball Arena. Meron silang pinakamahusay na 7-0 na record. Kaya't ito ay isang magandang pagkakataon para makakuha ng isa pang tagumpay before heading on the road once more for 5 away games in their next 6 contests. Pinamunuan ni Jokic ang Nuggets sa kanilang panalo laban sa Spurs. At si Nikola Jokic ay nagtala ng season high na 39 points kasama ang 11 rebounds and 9 assists. At sinira ng Nuggets ang debut ni Victor Wembanyama sa Denver sa pamamagitan ng 132-120 na panalo laban sa San Antonio na nagtulak sa Spurs patungo sa kanilang ika-12 na sunod-sunod na talo. Si Wembanyama, ang top pick sa June draft, ay nagtapos ng may 22 points, 11 rebounds, and 6 steals. Pero hindi siya nakapigil sa pagbagsak ng San Antonio Spurs at ito ang pinakamahabang talo sa kasaysayan ng franchise. Ang Spurs ay natalo ng sunod-sunod na 13 games noong 1988-89 season at 16 games na sunod-sunod na talo noong nakaraang season. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.